Alright, magandang umaga. So tayo ay maglalatag ng konteksto tungkol sa naganap na pananampal daw ng samahan na iglesia na tinatag noong 1914 ni Felix Manalo. Hindi po dapat sila magalit kapag narinig po nila na sila ay binabansagan po na iglesia na tinatag ni Felix Manalo. Dapat hindi mo sila magagalit dyan kasi yan po ay nasa Senate Resolution number 66 na kung saan ay pinirmahan pa ito ni Senador Juan Miguel Zubiri. Ito ay nasa 19th Congress of the Republic of the Philippines, first regular session, na kung saan sa resolution na iyon ay nakalagay na ang founder ng Iglesia ni Cristo ay talagang si Felix Manalo. Kaya hindi na po nila pwedeng isabihin na ang sinasabing iglesia daw na tinatag ni Manalo, hindi po yun libel. Yun po ay katotohanan base sa kasulatan na ipinakikilala dito sa Senate Resolution number 66. Acknowledgement yan ng pamahalaan ng Iglesia ni Cristo 1914. Ang founder talaga si Manalo, si Felix Manalo. Right? So walang libel doon, okay? Walang pampabastos doon. Ngayon, tungkol sa naganap na pananampal, nakukumpirma po ito ng isang video na kung saan ay panonoodin natin. Yung original video, hindi po natin panonoodin, yung kita yung mga mukha nila, magse-censor tayo doon sa video na ating pakikinggan at panonoodin. Na kung saan ay yung sinabi na ba't sila nananampal. May nagsabi doon sa video na maririnig natin, kasi bastos ka kasi. Patunay lang na aminado sila na may pananampal na naganap mula sa panig nila. So panoorin natin ng video, no? Sampal ho kayo. Nangaharas ho kayo Hindi, naliligaw ang mga tao Simple lang ho ang tanong ko Ba't ho kayo nananampal? Sinampal ka ba? Sinampal ho. Sinampal ho ko Nung kasama nyo Kasi nga, bastos ka kasi. Sinampal nyo nga. So narinig din nyo? Ba't kayo nananampal? Ang sagot ng mga taga-iglesia na tinatag ni Felix Manalo, bastos ka kasi. Ibig sabihin, totoo. Totoo na may pananampal na naganap galing sa kanilang panig. Tanggap nila, aminado sila na may pananampal na sila ang may gawa at kabahagi nila, kaanib nila ang gumawa nung pananampal na yon, yung pananakit na yon, which is yun yung isang bagay na kung saan hindi lamang doon sa isang clip na nagkaroon ng pangharas talaga, physical assault doon sa small clip, kundi dito malinaw na they are accepting that the slapping was because of some kind of verbal word or na-offend daw sila doon o sinasabing bastos daw. Teka muna, kung matitino kayong mga reliyosong tao kayo at sa Diyos kayo, hindi ba ang pag-handle ng ganitong situation, no, ay dapat matalino na pamamaraan? Di ba? Sa inyo pala kapag may natanggap kayong kabastusan, ang ginaganti pala ninyo physical. No? Anong klaseng pambabastos? Yung sabihan sila na mali ang kanilang aral. Pambabastos na sa kanila yun at therefore dapat silang manakit. Yun ang konteksto ng pambabastos sa kanila kahit wala namang pambabastos doon. No? Nasita lang yung kanilang aral, pambabastos na. Teka muna. May pagka-dictatorial attitude ata yung style ninyo. Parang tinatanggalan yun ng free speech ang mga tao. No? So, ang tanong dito, hindi ba dapat naaayos ninyo ang mga ganyang usapin at ang mga ganyang kaso? Naaayos ninyo ng nasa mabuting pamamaraan? Or na-handle ninyo ang isang sitwasyon sa maayos at mahusay at matalinong pamamaraan?
Total, balwarte ninyo yan. Balwarte nila yan. Hindi ba din yung kayang ayusin o ma-handle ang ganyang mga kaso? Dalawang tao lang naman yan. Kayo, ang dami ninyo dyan. Hindi kayo marunong mag-ayos ng problema. Ganon kayo ka hindi ka-trained. Ganon kayo ka-rattled. Ganon kayo ka-disorganized at ka-disoriented sa mga ganyang mga sitwasyon. Wala kayong moral ethics, how to handle a situation. Balwarte mismo ninyo. Di ba? At hindi ba pwede na walang pananakit kung mag-handle man kayo ng ganyang situation? Hindi ba pwedeng walang pananampal? Kailangan talaga may pananampal, may physical, may pananakit. Kailangan talaga lapitan ang mga nagbi-video, no? Dikit-dikitan, na parang bang tinutulak nila, na parang pinahihinto nila. Sinasabi pa nila, meron daw silang CCTV. Kaya hindi daw sila matatakot kaso daw kasi may CCTV daw sila. Bakit takot na takot kayo na ma-record kayo? Kung may CCTV kayo, ba't takot na takot kayo at parang allergic kayo na ma-record kayo? Sitwasyon na yan. May CCTV pala kayo na nagre-record kayo. Hindi ba ganun yung logic noon, mga kapatid? Kaya hindi mo maintindihan kung seryoso tong mga ito eh. O talagang they're acting like some kind of weird group. So dito sa video na to, patunay po ito na tanggap nila, no, ang pananampal galing po sa kanila. So ang issue dito hindi yung trespassing, it's not true. Walang batayan na trespassing yan. Kasi nagpatanong sila. Therefore, nag-anyaya na magtanong. Okay? At hindi din ito religious offense. Bakit? Kasi yung mga kapatid, kaibigan natin na nandoon ay walang sinabi o ginawa na nakaka-offend sa kanilang religion. Wala. Yung iglesia ni Manalo na term, hindi naman yun religious offense eh. Yun ay nasa Senate resolution na talagang si Manalo talagang nagtatag. Kaya invalid yun para sabihin na religious offense yun. It's not true. Ang issue dito yung pananakit nila, yung pagkaipit nila sa diskusyon, hindi makasagot doon sa Pilipos 2:5 at 6, kung sino yung Diyos na nakihalintulad sa mga tao. Walang nakasagot na mula sa kanilang kamanggagawa, o ministro man yun, ay naipit at dahil lang doon hindi sila marunong mag-asikaso ng sitwasyon, bagkus nanakit pa at tanggap pa nila ito. O sige, ilabas ninyong CCTV na sinasabi ninyo, na kung saan yung CCTV ninyong yan magkukumpirma kung ano talagang nangyari. At kung ma-record man dyan yung pananampal, siguro mahiya kayo na ilabas ninyo ang CCTV sinasabi nyo. Yamang may CCTV pala kayo, bakit nagdadrama kayo na ayaw nyong ma-record? Diba? Parang wala naman sa lohika yung reklamo nyo, ang angal-angal nyo. Kaya dito po, no, wag po tayong magpadarag dito sa mga ito, no. Imagine ninyo ha, yung mga yan, no, ayon sa pag-aaral natin, ang bilang lang ho nila ay 3 million members. Samantalang sa Roman Catholic, more than 100 million. Tapos magpapadarag tayo sa kanila. Pambihira naman yan.